Dahil ang daming nagtatanong sa akin, Day, kung ano daw ang punot dulo ng pinag-aawayan namin ni Mister nung nakaraan. Eto, sasagutin ko na for today's video habang magluluto tayo. O, diba? For the storytelling tayo ngayon, mga chares. Ang dami kasing marites na nagsasabi, Day, nagko-comment na for the content lang daw. Kaloka. So, ang pinag-awayan talaga namin, Day, pera. As in, maliit na halagang pera lang yung pinag-aawayan namin, Day, nakakaloka. Nung nakaraang araw kasi, Day, kumuha siya ng 2,000 sa bag ko. Tapos, hindi ko na pinapansin, Day, yung pagkuha niya ng 2,000 sa bag ko kasi may pera pa naman ako doon. Meron pa akong panggastos, sa pambili ng ulam, pamalengke, ganon. Siguro mga 2,000 pa yung natitira ko sa bag. Tapos, okay na sa akin yun, Day. Kinabukasan naman, kumuha na naman siya ng 1,000. So, ang natira sa bag ko, Day, 500 na lang, tapos tig-20, tapos may tag-50. Kumuha siya ng hindi nagpapaalam sa akin, Day. So, pagising ko kinaumagahan, hinanap ko yung pera kasi nga magbabayad sana ako ng laundry. E di pagtingin ko sa bag ko, 500 na lang yung natira, Day. Tapos, yung 500 binayad ko pa sa laundry, so wala nang natira sa akin. Tapos, wala na akong pambiling ulam, Day, na stress ako. So, dahil hindi naman siya nagpaalam na kinuha niya yung 1,000, Day, ako naman, hanap sa 1,000 ko, halos mga 1 oras akong naghahanap. Iniisip ko kung sino ang kumuha. Tapos isip din ako ng isip kung nagastos ko ba. Kaso wala talaga, Day. Nandun lang yun sa bag ko. Talagang uminit ang ulo ko ng bonggang-bongga, Day. Kasi wala na nga akong pera sa bag ko. Tapos wala na akong panggastos. Tapos hindi naman ako basta-basta maka-withdraw kasi over the counter kami pag nag-withdraw. E di eto na. Sa sobrang init ng ulo ko, Day, chinat ko siya. Tapos may nabitawan akong salita, Day, na alam ko namang mali. Siguro dahil lang sa sobrang init ng ulo ko, Day, as in high blood na talaga ako. Ang sabi ko, Day, ninakaw mo ba yung pera dito? Doon siya nagalit, Day. Sabi niya, grabe ka naman makapagsalita sa akin, talagang ninakaw. Tapos doon na nagsimula yung away namin, as in sagutan kami ng sagutan. Sinabi ko pa sa kanya na alam mo namang wala na akong pera, nakita mo sa bag na yun na lang yung pera ko, talagang kinuha mo pa, hindi mo malang inisip kung anong uulamin namin. Ganon, alam nyo naman tayong mga Mrs. Day, ratatat talaga yung bunganga natin pagdating sa mga ganyan. Tapos sabi niya, isa sa uli naman eh. Tapos sabi ko, anong isa sa uli? Anong ang uulamin namin ngayon? Ikinuha mo lahat ng pera. Hanggang sa yung simpleng away namin, Day, nagatungan ng nagatungan, as in nauungkat yung mga dati naming mga pagkakamali, mga ganon. Tapos eto pa, tinanong ko siya kung bakit siya kumukuha ng pera sa akin. Eh meron naman siyang pera sa wallet niya. Eh hindi ko nagustuhan yung sagot niya, Day, kasi ang sagot niya, sabi, kumuha ako ng pera kasi gusto kong mag-ipon para sa sarili ko. E di uminit yung ulo ko dahil sabi ko, ha? Para sa sarili mo? E samantalang ako, lahat ng pera ko, iniipon ko para sa atin para magkaroon tayo ng magandang buhay, para hindi tayo maghirap. At doon talagang sinabi ko sa kanya, kung ganyan pala yung mindset mo, maghiwalay na lang tayo. Sabi ko, ang kapal na mukha mo magsabi sa akin na para sa sarili mo. Tapos umabot na kami sa sumbatan, Day, at bawian ng gamit. Yung cellphone niya na iPhone 14 Pro Max fully paid, kinuha ko. Tapos meron pa mga jutang kineme na sinisingil ko. Talagang nag-boom yung utak ko dahil sa sobrang, Diyos ko, sa sobrang gigil ko. Talagang, alam mo yung kapag galit ka, masasabi mo yung hindi dapat sabihin, di ba? Kahit anong gawing pigil ko dahil talagang makakapagsabi ako ng masasakit na salita at ganun din siya. Talagang bonggang-bongga yung away namin dahil, Diyos ko, talagang desidido ako makipaghiwalay. Diyos ko, sabi ko, kaya kong mabuhay kahit wala ka, shoota ka. Tapos sabi ko talagang ginigipit ko yung jutang kineme, ganitong petsa dapat bayaran at saka full paid dapat. Ayoko ng ganyan-ganyan, yung mga hulugan kineme. Ganun, Day, ang level ng pag-aaway namin, nakakaloka. Eh talagang desidido ako makipaghiwalay, Day. Gusto ko na nga umuwi ng probinsya that time. Kaya nga pinibenta ko yung mga gamit para walang sagabal sa pag-uwi ko. Tapos biglang kumahol yung aso ko that time. Naisip ko, hala, paano pala yung dog ko kapag ginawa ko to? So, yun na naman. Nag-iiba na naman yung isip ko, Day. Kasi naawa ko sa 2 anak ko na aso. Sabi ko sa isip ko, my God, kawawa talaga yung 2 aso ko. Kaya napaisip talaga ako ng bonggang-bongga kung ano ba ang dapat gawin. Tapos eto na, umuwi na siya. So, ang ginawa ko, Day, sabi ko, sige, wala na lang tayong pakailaman, tapos hatid na lang tayo sa bayad sa dito sa bahay, ikaw magbayad sa bahay, ako sa kuryente, din ako din sa pagkain, sabi ko ganyan. Kasi nakakaawa yung mga aso kapag ginawa natin to. Tapos uminit na naman yung ulo ko, Day, kasi ang sabi niya, hindi daw niya kaya magbayad ng bahay. Ay, shoota ka? Anong gusto mo? Ako magbayad lahat? Ikaw, para saan yung sweldo mo? Sabi ko ganyan. Ay, naku, kulang na lang, Day, parang gusto ko siyang yakapin sa liig hanggang maging violet siya dahil sa sobrang init ng ulo ko. Nakakaloka talaga. So, yun yung first away namin. Tapos, medyo naging okay kami dun sa usapan namin na sige, nag-agree kami dun sa
yung siya magbayad sa bahay, ako sa kuryente, ako sa tubig, tapos sa pagkain. Tapos eto na naman, bigla na naman siyang nag-iba yung anyo niya. Alam mo yung parang may siltik ang utak. Bigla-bigla na lang siyang umaakit sa taas. Tapos doon siya natutulog sa may extra room doon sa taas na wala namang electric fan, walang cover yung mga walang bedsheet, walang punda. Nai-stress ako dahil sabi ko, ano ba ginagawa mo dyan? Ano ba yung utak mo? Parang may siltik ka naman. Tapos yun, nag-away na naman kami hanggang sa dumating na naman yung kinabukasan dahil hanggang sa pumasok na naman siya, hanggang sa umuwi na naman siya, wala kaming pansinan. Siguro mga 3 araw kaming magkaaway, day. So ayun na nga mga mare, talagang nag-decide na lang ako na maghiwalay na lang talaga. Tapos dadalhin ko na lang yung aso sa amin, sa probinsya namin. So ayun na nga, abangan nyo na lang next part ang kwento ko dahil kasi hindi na kasya sa video. Hi mga Chares! So ayan, sa lahat na mag-share ng video na to, mag-comment lang kayo dyan dahil mamimili ako ng lucky sharer natin. Tapos meron akong sa inyong ituturong bagong laro. Ito yung Peel Lucky. So guys, ito yung Peel Lucky. As you can see, meron akong 129,000 dyan. Diba, bongga yung panglaro natin. Kasi lagi talaga ako nananalo dito, dahil. At Minds Game ang lalaruin natin ngayon. Ayan. So beat tayo ng, sige, 1,000. Wait lang. Ayan, 1,000. Beat! Bongga, pang malakasan yung laro. Yung taya. Kailangan hindi lang tayo makabomba. Pindot tayo ng 4. Oh my God. Oh my God. Oh, yung 1,000 natin, nagiging 2,000 na. O diba? Ganun kadali. Cash out. Oh. So, isa pa. Beat tayo ng 1,000 ulit. Kailangan hindi lang tayo makabomba. My God, kinakabahan ako dahil malaking pera. Oh my God. 2,000 ulit. Tingnan nyo naman yan. Cash out mo ulit yan. O, tingnan nyo kung magkano ng pera ko. 131 na, diba? Ganon kadali manalo dito sa Peel Lucky Die. Kaya kung ako sa inyo, kung wala kayong ginagawa sa bahay, kung gusto nyo ng extra income, eto na yung lalaruin nyo, dai, para magkaroon kayo ng extra income. Kasi nakita nyo naman yan kung gaano kabilis manalo. So sa mga magda-download ng link na to or mag-play game kayo, i-comment lang yung Gcash dyan dahil mamimigay tayo ng isang mananalo.